Ang pagse-selfie hindi na lang daw ngayon para sa katuwaan. Ginamit na rin ito ng isang grupo para ipanawagan ang pagbasura sa pork barrel at mabilis na pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa PDAF scam. Live mula sa Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Jessica, naniniwala nga itong grupong Scrap the Pork Alliance na magagamit ang hilig ng mga Pinoy sa pagsiselfie para isulong yung kampanya kontra sa pork barrel. Mantakin mo, kung nasa 30 million daw ang mga Pilipino na gumagamit ng Facebook, siguradong mabisang paraan ito para isulong ang anumang advokasya. Mahilig ang mga Pinoy na mag-selfie. Kaya ang Makati, Pasig at Cebu tinaguri ang selfiest cities of the world ng Time Magazine. Kaya ang grupong Scrap the Pork Alliance hinikayat ang netizens na gamitin ang pagsiselfie sa pagsulong ng advokasya, ang pagbasura sa pork barrel. Gawin nating makabuluhan yung mga selfie natin. No, huwag tayo maging selfish. Mag-selfie tayo para sa ating bayan na meron ng salita na ayaw natin sa pork barrel. Hashtag Scrap the Pork. I-tag po natin sa Facebook. Sa paggamit ng hashtag Scrap the Pork sa kanilang selfie sa Facebook, maiipon daw ng grupo ang inyong selfie at magsisilbing pakikiisa sa kanilang kampanya. Sa ngayon, nasa 300 na raw ang nakiselfie, ang iba mula pa sa Taiwan, Hong Kong at Saudi Arabia. Ayon sa grupo, ito ang kontribusyon nila sa panawagan ng iba't ibang grupo para maisampa ang kaso laban sa mga sangkot sa pork barrel fund scam. Bukod pa sa ikinakasang noise barrage sa Mayo. Hinihikayat din ng grupo ang mga whistleblower na ituro ang lahat ng sangkot na taga-oposisyon man o administrasyon. Maraming ng mga witness na matibay ang ebidensya. Ang kailangan talaga dito ay talagang ma-involve natin yung ating mga kababayan. At gusto talaga natin yung mga kababayan natin ay maging aware. Nababahala rin daw ang grupo na baka mabaon sa limot ang issue ng pork barrel habang papalapit ang 2016 elections. Kaya apila nila sa taong bayan, huwag tantanan ang isyong ito. Jessica, sa ngayon ay wala pa namang ginagawang pagkilos na katulad noong Million People March. Pero ayon sa grupong ating nakausap ay sila naman ay in touch sa isa't isa dahil sila rin yung mga kasama doon sa nakilahok noon sa Luneta at sila raw ay handa uling magsama-sama kung kinakailangan. Jessica? Yun nga Sandra, sana hingin ko sa iyo kung may update sa kanilang pagtutok dito sa budget, yung mga dapat bantayan, no? Yung mga insertion, yung mga kung ano-anong paraan na para ipagpatuloy pa rin itong pork barrel kahit na meron ng TRO sa Korte Suprema. Jessica, ayon nga sa grupong ito, medyo bahagya lang daw sila nga natahimik, no? Dahil sila rin daw ay nakisali noong nasalanta tayo ng bagyong Yolanda. Pero ngayon daw ay muli nilang binubuhay ang usapin dahil sila ay naiinip na dahil simula noong napunta sa ombudsman itong reklamong plunder, para sa kanila ay dapat i-file na ito sa Sandigan Bayan. At ganun pa man, ang ginigiit sa atin ng grupong ito ay hindi lamang sila nakokontento kung sino yung mga pinapangalanan ngayon at hinihimok pa nga nila ang mga witness na kung meron din daw mga taga-administrasyon na dapat pangalanan, gawin na ito, Jessica. Okay, curious lang ako, naglabas ba sila ng any statement nung yung pork barrel ng mga senador kahit na naka-TRO? Merong mga napunta sa mga biktima ng super bagyong Yolanda. Meron ding mga nailaan sa iba't ibang mga munisipalidad at syudad. Naglabas ba ng statement itong grupong to, Sandra? Sa ngayon, Jessica, nung nakausap natin sila, wala naman sila binabanggit kaugnay dyan. Ang sinasabi lang nila as far as yung mga nasabi na ng mga witnesses, ang kanilang napakinggan. Sa tingin naman daw nila ay credible yung mga sinasabi ng mga witness at credible din yung mga witnesses. Yun nga lamang daw ay sa tingin nila meron pang pinipigilan, no? Meron pang hindi lahat ay sinasabi pa. Kaya nais nilang himukin ang mga witnesses na ito na sabihin kung ano pa yung kanilang nalalaman, Jessica. Kasi ang issue right after na ipasa yung budget, tapos na sinabi rin ng Supreme Court, TRO muna yung pork barrel, tapos na super bagyong Yolanda tayo, malaking bahagi ng Visayas. So tapos paglabas ng budget, nakita yata na may mga budget na napunta o nailaan pa rin ng mga senador sa mga biktima, no? Although I suppose okay yun to some people. And then meron ding mga
money that went into certain cities and municipalities. So some people are saying na parang pork barrel pa rin yun eh. Although, 'di ba, siguro mas transparent at siguro mas katanggap-tanggap yung pinaglaanan ng mga pondo. But then again, it opens, this whole debate again kung okay ba, edi parang may pork barrel pa rin, 'di ba? Oo, tama ka, Jessica. Katunayan yung ganyang, kumbaga ganyang anggulo ang sinisilip talaga nitong ating dating national treasure, no? Na si Liling Briones. Ang sinasabi niya ay kahit dito sa kasalukuyang budget ay talagang merong nakasingit pa rin dyan na pork barrel. Yun na nga lamang daw ay talagang nakadeklara. Gaya halimbawa yung naging controversial kamakailan, ano? Yung inilaan ni Senador Jingo Estrada para sa City of Manila. At ayon naman kay Senador Estrada ay hindi naman ito first time at may mga iba pa raw lawmakers na gumawa na rin ng ganyan, Jessica. Pero maganda yung sinabi nung isa sa mga na-interview, no? Yung pagsiselfie, hindi kinakailangang maging selfish. Pwedeng gamitin ang pagsiselfie to forward some causes or advocacies. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.